6 na buwan pagkatapos madraft si Jordan Poole ng Golden State Warriors ay naglaro muna ito para sa G League bago ito mapabilang sa rotation ng Warriors sa taong 2021. Sa nakalipas na 1 taon at kalahati ay nag-sign ito ng multi-million-year deal para masecure siya ng team. Mula sa kanyang electrifying performances, tawagin bilang third member ng Splash Triplets, isang courtside badist, ang 4 na season ni Jordan Poole sa NBA ay may tuturing na parang isang roller coaster. At gaya ng roller coaster ay panandalian lang ito sa itaas. Sa videong ito ay makikita natin ang kanyang mga pinagdaanan hanggang sa 2023 playoffs. Masasabing nagumpisa si Jordan Poole na di maganda ang galawan at natapos ito nang sa tingin ko ay mas malala pa dahil umabot sa punto na mas marami pa itong nagagawang fouls kaysa sa field goals. Pero bago nito, 1 taon ang nakaraan, nakita natin ang galawan nito at nakumbinsi ang karamihan na siya ang bubuhat sa kanyang team pagkatapos ng era ni Stephen Curry. Nang maglaro si Jordan Poole sa playoffs sa unang pagkakataon ay napabilib niya ang kanyang mga teammates, pati ang kanyang organization at ang buong mundo. Siya ay naka-score ng 30 points on 69% on the floor at 71% from 3. Sa kabuuan, ang debut na ito ng playoffs ay nakakamangha. Sa edad na 22 years old at bilang 28 pick sa 2019 NBA draft ay mas mataas pa ang kanyang average sa kanyang unang laro ng playoffs kumpara sa mga ilang all-time greatest players gaya ni Steph Curry, Kobe Bryant, Larry Bird, Magic Johnson at Michael Jordan. Si Jordan Poole ay nakagawa ng 9 shots of 13 overall at 5 of 7 from 3-point line sa loob lang ng 30 minutes. Siya rin ay napabilang sa elite company kasama sina Will Chamberlain at Mitch Richmond bilang tanging player sa franchise history na may 30 points sa postseason debut. Isang napakagandang performance kaya nasabi pa nga ng splash partner ni Poole na si Klay Thompson na si Jordan Poole ay nakakabilib at isa siyang star in the making. Ang tanging mas nakakaangat sa kanya sa usaping better playoffs debut in NBA history ay si Luka Doncic na nakagawa ng 42 points noong 2020 kontra sa Clippers at si LeBron James noong 2009 kontra naman sa Washington Wizards. Pero sa kabila nito ay natunghayan natin sa huling season ang isa sa greatest shooting playoffs debut in NBA history. Pero maraming fans ang nakalimot dito at mas nakita ang mga mababang performance si Jordan Poole sa nakalipas na ilang buwan lang. Ang kanyang nakakabilib na playoffs debut kasama na dyan ang ilang malalaking numbers sa last year postseason na may 20 o mahigit na points mula sa kanya ay dahilan kung bakit siya ang second player since 1993 na nakagawa ng ganoong performance sa edad na 22 years old. Ito rin ang nag-udyok sa Golden State Warriors na kailangan lang ng brand new contract para sa isang 22 years old na ito bago pa mag-umpisa ang 2022-2023 season. Sa pangyayaring ganito, para sa isang batang player ay siya rin ang paglabas ng katanungan sa karamihan kung deserving ba siya para dito o hindi. O kaya naman magpapatuloy kaya ang kanyang improvement pagkatapos ng makatanggap ng malaking sahod. Sa kaso naman ni Jordan Poole ay walang nag-iba sa kanyang production sa nakalipas itong season. Siya pa rin ang batang player na nakakagawa ng 20 points per game, 87% from the line at 43% from the floor na naglalaro ng 30 minutes per game. Parehas pa rin ang galawan niya sa nakalipas sa season kung saan ay nakapaglaro ito ng 82 games kaya naman sulit ang $140 million na bayad dito sa kanyang kabuuang season. Ngunit pagkatapos ng kanyang games sa postseason ay ang pag-umpisa naman ng kritisismo sa kanya. Pagkatapos kasi ng pagpapakitang gilas niya sa 2022 playoffs, ang performance ni Jordan Poole sa kakatapos na postseason ay talaga namang bumagsak. Ang kanyang mga tira sa Lakers bago matapos ang Game 1 ay questionable. Ang kanyang single-digit na score gaya ng 4 points made sa Game 2 kontra sa Sacramento Kings ng first round, ang kanyang 15 combined points kontra muli sa Sacramento Kings ng Game 6 at 7 ay talaga namang nakakairita sa mata. Nagpatuloy ang terribleng postseason performance ni Jordan Poole kasama na ang di malilimutang gabi sa laban nila noong May 6 kontra sa Lakers kung saan ang kanyang depensa ay napakahina at ang kanyang shot selection ay napaka-questionable rin. Sa 2023 postseason, nag-average lang si Jordan Poole ng 11.6 points, 3.6 assists at 2.4 rebounds. At sa baba ng average na kumpara sa kanyang nakalipas na taon, ay siyang dahilan kung bakit matinding batikos ang inabot ni Jordan Poole. Wala siyang ibang magawa kundi pagbutihin ang kanyang laro, lalo na't malaking deal ang ibinigay sa kanya ng kanyang team. At kailangan niyang pagbutihin ang kanyang performance kaysa sa last year nito. Pero sa kabila nito, alam naman ni Jordan Poole na walang rason para mapabilang pa siya sa Warriors second or third best player. Sa huling season ay ang Warriors ang one of the best teams at isa sa matinding contenders sa NBA. Sila ay umaasa sa magandang production ni Jordan Poole na nung una ay nagpakita ng kanyang kakayahan. Malaki talaga ang inaasahan sa kanya ng team dahil sa laki ng deal sa kanya para sa kanyang contract extension sa loob lang iyon ng kanyang third season sa NBA. Sa ganitong career ay nakikita ang pressure kay Jordan Poole na kailangan niyang tumbasan ang expectation sa kanya ng lahat.
Pero sa kanyang sitwasyon ay na-pressure ito sa sobrang taas na expectation sa kanya na sa mismong sarili ni Jordan Poole ay alam niya na malaking responsibilidad ang kailangan niyang tumbasan. Ngunit sa expectation at pressure na ito ay nagdulot din ng hirap kay Jordan Poole at makikita ito sa kanyang mga rush shots, nalilito sa kanyang mga movements, ang kanyang questionable shot selection at ang kanyang pagiging careless. Ito ay dulot lahat dahil sa pagnanais niyang maisakatuparan ang expectation sa kanya ng lahat. Sa pangyayaring ito kay Jordan Poole ay nagpakita naman ng suporta ang kanyang mga teammates gaya ni Steph, Klay at maging si Draymond Green. Ilang beses nilang dinepensahan si Jordan Poole sa kanyang mga kapalpakan. Ayon nga kay Klay Thompson na maging siya ay nakaranas din ng sa sitwasyon ni Jordan Poole. May mga kamalian din siya sa playoffs maging sa Olympics at normal lang daw ito dahil 23 years old pa lang naman si Jordan Poole. Pagkatapos naman ng pahirapang Game 6 kontra sa Sacramento Kings ay sinabi ni Steph na kailangan nila si Jordan Poole. We need him and he's more than capable and has shown the ability to impact games and that's the biggest thing for all of us. Ang matinding confidence na ito ng kanyang mga teammates sa kanya ay isa sa mga rason kung bakit hindi nagtagal ang kanyang magandang performance, lalo na at madalas nila itong paglaruin sa mga big time playoff games. Pero sana lang ay huwag masyadong iba si Jordan Poole. May mga fans kasi na tinatawag pa siyang scammer o kaya naman ay kinu-question kung nararapat ba ang malaking deal o offer sa kanya. Siya ay isang creative scorer at masasabi na malayo pa siya para maging isang shooter na tumitira ng under 29 from 3-point line. Nakita rin naman natin kung paano ito bumanat sa opensa na parang Steph Curry sa loob ng ilang minuto nito sa game. Huwag natin siyang husgaan kaagad dahil maski ang Golden State Warriors mismo ay hindi dinadown si Jordan Poole na kagaya ng karamihan. Kahit na masasabing bad season para sa kanya ang last season performance, ay naniniwala pa rin ang karamihan sa Warriors na ang pag-alis sa kanya sa team ay di magandang desisyon. Siya ay isang batang player na nagpakita ng kanyang lakas at kahinaan. Hindi naman siya maaaring bitawan na lang dahil sa pangit na performance nito sa last season. Sa tingin ko hindi ito ang issue para kay Jordan Poole. Nakita naman natin kung paano ito makipagtulungan kay Steph at kahit sa pagbira noon ni Klay Thompson mula sa 3-point line ay kasama doon si Jordan Poole sa loob ng court. Pero sadyang malaki talaga ang epekto ng pressure mula sa expectation sa kanya. Kung mapapanood ang kanyang galawan sa last postseason sa kung paano ito mag-operate sa game at kung paano nito maglaro ng may conviction at decisiveness. Sa laban kontra sa Nuggets sa round 1 na nakaraang taon ay makikita kung paano nito i-handle ang bola at mabilisan ang galaw nito para mabigyan ng pressure ang depensa ng kalaban. Mapapibilib ka din sa kanyang confidence na mag-shot attempt mula sa 30 feet na layo. Makikita sa kanya ang swag kung gaano kadali ang bawat game na siya namang hindi makita sa kanya ngayong postseason. Siguro ay wala itong freedom ngayon at wala rin siyang poise na kagaya ng mayroon siya sa paglalaro niya ng nakaraang season. Maaga pa para siya ihusgahan sa kanyang career. Hindi man sigurado pero maaaring maibalik ni Jordan Poole ang kanyang galawan. Ang player na karapat dapat mabigyan ng max contract kagaya ng kanyang last season. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang batang player na nagpakitang gila sa G-League sa kanyang rookie season na dumaan sa tinatawag na ups and downs ng career ng isang normal na NBA player. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.